kakayod. Dito na naman po ang inyong kakayod Vincent, ang inyong kasama, ang inyong kaibigan dito sa ibang bansa para maghatid na naman po sa inyo ng mga kwento, mga pangyayari, mga ganap sa buhay ng isang OFW na mapagkukunan natin ng aral, lalo na po yung mga Pilipino na nag-a-apply pa dyan sa Pilipinas. Mga kakayod, mag alas 11 na po ng gabi dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Wala po tayong topic na pag-uusapan natin ngayon mga kakayod. Magkwentuhan lang tayo, magmuni-muni, magpalabas ng sama ng loob kasi hindi pa rin ako matutulog mga kakayod sa oras na to kasi iniisip ko yung mga nangyari last days na yung kung natandaan yung mga kakayod, kung nanonood kayo sa vlog natin, nag-vlog tayo ng pagkadili ng sahod. Mga kakayod, hanggang ngayon magpipit sa 12 na lang ng July, hindi pa rin naibigay yung sahod namin sa month ng June. Ang problema ng mga kakayod nung isang gabi, habang nagtatrabaho ako sa restaurant na pinapasukan ko dito, hindi natin maiwasan talaga mga kakayod, lalo na ako na prangka ako na tao, straight ako na mainis ako na nagbubunga nga ako na bakit wala pang sahod, bakit hindi binigay at ano ang mga dahilan. Kaya pinagalitan ako ng executive chef namin. Sinabihan ako na ako lang daw yung nagrereklamo na ganyan yung sistema. Pero hindi alam niya mga kakayod na lahat ng tao nagrereklamo pero hindi lang nagpapalabas ng sama ng loob na nalalaman nila. Ako lang yung nagiging masama mga kakayod kasi nagsasabi talaga ako sa kanila kung ano yung nasa puso ko na hindi ko nagustuhan. Kasi mga kakayod, may anak po akong 2 years old. Kahit 2 years old na siya, hindi pa rin siya kumakain ng kanin, nagkagatas pa rin siya. Saka yung diaper niya mga kakayod, yung vitamins niya, yung iba pa niyang pangangailangan, umaabot talaga yan mga kakayod ng 8,000 piso every month. Ngayon mga kakayod, sumubra na sa isang buwan, kaya naubos na talaga yung mga gamit niya. At saka nahihirapan na rin akong mag-isip kasi wala ring mahiraman doon sa lugar namin sa Pilipinas kasi mga mahihirap lang din mga tao doon. Mga kakayod, nung pumunta ako dito sa ibang bansa, kahit ayoko na sanang bumalik, para po sa anak ko, para sa pamilya ko, pero hindi ko talaga maintindihan ng may-ari ng kumpanya namin at saka mga manager. Kasi nung unang dating namin dito mga kakayod, nangyari 2 buwan, hindi kami nagpasahuran. Kaya dahil sa sobrang disappointment ko, chinat ko mismo yung may-ari. Pinagalitan niya ako, sinabihan niya ako na wala daw siyang pakialam kung anong problema namin sa pamilya, puro sa Pilipinas, basta ang gusto lang daw niya mangyari, magtrabaho lang daw kami. Yan lang daw yung concern niya. Mga kakayod, hindi talaga ako pumasok kanina kasi nawalan ako ng gana kasi umpisa pa nung dumating kami hanggang ngayon, lagi ng sahod yung may problema talaga dito sa kumpanya namin. Tsaka na-late din ako ng gising, kaya isa na rin yun sa dahilan na hindi na rin ako nakapasok kanina. Mga kakayod, sa totoo lang hindi ko na alam kung ano yung desisyon nila sa akin. Ikat salary ba nila ako o pauwiin na nila ako, kasi sinabihan ako ng executive chef namin na yan na lang daw yung issue ko lagi during salary time. Mga kakayod, hindi nyo naman siguro ako masisi kasi may pamilya po ako, at saka kung tama lang sana yung pagbigay ng sahod nila every month, hindi naman po sana ako magrereklamo. Mga kakayod, sinabihan pa ako ng executive chef na mag-resign na lang kung ayaw ko na, kung hindi ko na gusto yung kalakaran. Sa isip ko mga kakayod, bakit ako magre-resign? Wala naman sa akin yung problema. So kung mag-resign ako mga kakayod, ako yung bibili ng ticket, akin lahat ng gastos. Magkatotoo na ako mga kakayod, wala akong naipon sa loob ng 1 taon na nandito ako. Mag-1 taon ako ngayong susunod na buwan dito sa kumpanya namin kasi nga may pamilya ako, may anak ako, saka nagbabayad ako ng mga utang ko sa Pilipinas dahil
nabagyo nga kami at nawalan kami ng bahay at saka tindahan. Mga kakayod, lahat iniisip ko ngayon yung mga possibility na pag-initan ako kasi ako lang nakitang nagrereklamo, ikat salary ako o tanggalin man ako mga kakayod. Pero para saan ako mga kakayod kung mangyari man yan? Nalaban ako kasi para din naman sa sarili ko at saka sa pamilya ko. Pero yung paglaban ko sa tamang paraan mga kakayod. Makita natin dito mga kakayod na hindi lahat ng amo dito sa Middle East, dito sa Saudi, sa panahon ngayon na nag-iisip pa ng ikagaganda sana at itama yung responsibilidad nila lalo na sa pagsasahod. Yung amo ko mga kakayod, yung Saudi National na may-ari ng restaurant na pinapasukan ko, mabait siya mga kakayod. Nung dumating kami dito, hindi kami pinagbayad ng placement fee, hindi mahigpit sa trabaho kahit mag-cellphone ka o kumain ka, tumikim ka, walang problema. Pero diyan lang talaga siya sumasabit mga kakayod sa pagpapasahod niya sa mga tao. Kasi every month talaga mga kakayod, delay talaga. Ngayon yung pinakamahabang delay at saka nakapag-skip talaga siya ng sahod ng 2 buwan nung pagdating namin last August 2023 hanggang September. October na kami nakatanggap ng sahod ng mga kakayod. Mga kakayod, ang sitwasyon ko ngayon, hindi ko sinasabi sa magulang ko kasi alam kong mag-aalala sila, matatakot sila sa iniisip nila kasi hindi na mawala sa utak nila kung sasabihan ko na baka ipitin ako dito ng amo ko. Mga kakayod, Panginoon na lang bahala sa akin kasi alam ko naman na wala sa akin ang problema. Ingat pa rin ako mga kakayod, pero may inis na rin ako at saka may pagsisisi bakit ito pa yung napuntahan ko dito. Mga kakayod, hindi lang ako yung nagproblema sa sahod dito sa kumpanya namin, lahat ng lahi. Pero hindi lang sila nagsasalita doon sa mga manager nila, kaya hindi alam ng mga manager na problemado na rin sila. Sa totoo lang mga kakayod, isang kasama ko ditong Pilipino na sa kusina din nagtatrabaho, hindi na rin siya pumasok ng 2 araw kasi ang rason niya, masama ang loob niya, masama yung katawan niya kasi wala na siyang nainom na maintenance sa loob ng 5 araw. Mga kakayod, sana po ipagdasal niyo ako, ipagdasal niyo kami dito na ma-resolve itong problema na to, na walang mapauwi, walang mag-suffer sa amin. At saka maintindihan na sana ng may-ari at saka manager na pumunta kami dito hindi lang para sa sarili namin. May mga pamilya kami, mga kakayod na umaasa sa amin. Kasi kami lang, ako lang yung inaasahan ng pamilya ko dito na magpagbigay sa kanila ng pera para pambili nila ng mga kailangan, mga pangangailangan doon. Mga kakayod, mahirap dito na magreklamo sa embassy at saka sa polo kasi ang daming kailangan mong gawin na mag-email ka pa, magpa-appointment ka pa, paghaharapin pa kayo doon, at saka hindi natin alam kung mas papanigan pa nila yung may-ari kahit valid yung reason mo. Kaya papasok talaga sa utak ng isang OFW mga kakayod pag ganitong sitwasyon na pag di na talaga niya kaya at saka ganun na lang din mangyayari, paulit-ulit na lang sa isang buwan na delay. At saka pag naghanap ka sa pinagpapaguran mo, ikaw pa yung naging masama, mas maganda na lang na mapauwi ka na lang kaysa sa dadaan ka pa sa mga pagkikipagharap sa amo mo sa polo o sa embassy. Marami ng stress mga kakayod. Mga kakayod, sa totoo lang, pag-isipan ko na kung makauwi man ako, siguro maghahanap na lang ako ng alternatibo doon na pangkabuhayan. Bibinta na lang ng isda, magbibinta ng balot o kahit paano, basta mabuhay lang ng marangal yung pamilya ko. Kasi mga kakayod, iba na talaga ang sitwasyon dito sa Middle East, dito sa Saudi.
wala na yung malasakit nila sa Pilipino sa panahon sana ng sahuran. Ngayon lang yung inaasahan ng mga OFW dito na pera, at saka yun na yung pinakamasayang baliregalo ng employer sa Pilipino, na sahuran siya ng tama at ayon sa oras para makapagpadala rin siya ng hindi late doon sa pamilya niya sa Pilipinas. Mga kakayod, bukas kung papasok ako, sigurado sasabihan na naman ako na executive chief ko na ba't pumasok ka pa, ba't nandito ka pa. Yung executive chief namin, mga kakayod, na Morocan, iwan ko kung naging bakit ganyan siya magsalita, hindi po naaayon sa posisyon niya. Kasi dapat, kung ganyan siya, kung totoo talaga na executive siya, mas i-uplift pa niya, mas pakalmahin niya, mas itaas niya yung moral ng mga empleyado niya kaysa sa idaw niya, at saka isisi pa niya, ikumpara pa niya sa ibang lahi. Yung ibang lahi, mga kakayod, sa totoo lang, hindi nagsasabi yan ng straight sa amo niya na nag-visit na siya, na nagalit na siya, kasi takot yan silang mawala din ng trabaho. Mawala ng trabaho. Sa karamihan, mga kakayod, mga sip-sip, mas kumakampi pa rin sila at die hard pa rin sila sa may-ari kahit nahihirapan na sila. Hindi natin sinasabi, mga kakayod, na against tayo o pasaway tayo sa kumpanya. Pinaglalaban lang natin, mga kakayod, kung ano yung dapat makuha natin, kasi pinaghirapan na natin yan, at saka may mga pamilya na nag-aantay ng padala natin sa Pilipinas. Mga kakayod, ang daming nasa isip ko ngayon kung tama ba itong hindi ko pagpasok, o anong reaksyon o anong magagawin ng company sa akin. Ang nasa isip at nasa puso ko lang, mga kakayod, kung hindi na sana nila kaya na magbigay ng may dignidad na sahod sa tamang oras ng mga manggagawa, lalo na sa mga Pilipino, kung sa akin lang, pauwiin na lang nila ako, mga kakayod. Mas maganda pa na umuwi ako, makapaghanap ako ng ibang trabaho na maayos, ng kumpanya na maayos, kaysa sa magtiis ako dito, mga kakayod, na buwan-buwan na lang nagmamakaawa ka, nagbubunganga ka para lang makuha yung pinagpaguran mo na sahod sa nakaraang buwan. Mga kakayod, kung may opsyon lang sana, magpakatotoo na tayo. Huwag na kayong mag-Saudi, huwag na kayong mag-Middle East, yung mga nag-a-apply dyan na maging OFW. Kasi, mga kakayod, pangit na yung sistema dito. May mga issue na sa amo. At ayaw ko lang banggitin kasi hindi rin ako sigurado kung totoo na ganyan talaga yung amo namin. Pero may problema talaga na yung mga amo dito sa Middle East, mga kakayod, lalo na sa pagpapasahod sa mga empleyado. Tsaka, yung mga customers dito, mga kakayod, hindi na rin parehas dati na walang pakialam sa pera, gastos ng gastos, gastos ng gastos, kaya malaki yung kita ng kumpanya, lalo na sa mga food industries. Ngayon, mga kakayod, medyo pumasok na rin sa utak ng mga Middle Eastern, ng mga Saudi, na kailangan na rin nilang magtipid kasi may taxes na sa mga goods, mga services, at pinapatrabaho na rin sila ng sarili nilang government. Mga kakayod, kung napapansin nyo dito sa gilid ko, laging makikita nyo yung parang steel na hagdanan, kasi nandito tayo, mga kakayod, sa area, sa labas ng aming kwarto na sampayan, kaya yan yung ginawang post para hindi mahulog yung sampayan. At saka lagi tayong namumunas, mga kakayod, kasi sobrang init dito. Kaya pasensya na, mga kakayod, kung may mga extra curricular activities yung kamay ko na pagpupunas, hindi kayo may makikita kayong mga hagdanan dito sa likod. Ang importante, mga kakayod, nasabi ko sa inyo, na ipaalam ko sa inyo yung katotohanan ng isang buhay ng isang OFW na nandito ngayon nagtatrabaho, na may mga problema, may mga kasiyahan, at talagang dapat suportahan ng mga pamilya na nandyan sa Pilipinas.
Mga kakayod, yung mga kasama ko, hindi nila masyadong naramdaman yung bigat sa nangyayari ngayon kasi mag-isa lang sila sa buhay. Wala silang pamilya na sinusuportahan, mga anak. Pero ako mga kakayod, masakit talaga sa dibdib ko na walang respeto yung kumpanya sa akin, lalo na sa akin. Ayoko magdala ng ibang pangalan ng Pilipino kasi dinadala ko lang sarili ko lang, ayoko mandamay ng iba. Masakit sa akin mga kakayod kasi walang respeto yung kumpanya sa akin, kahit executive ko, puro lang mali o di kaya pag anong sinabi ko, ginagawa lang nilang mali. Hindi nila intindi kung ano yung pinaka-point ko na positive side para sa akin at para sa lahat ng mga manggagawa. Mga kakayod, may isang kasama pa ako kanina na naabutan niya akong nag-vlog dito sa Sampayan. Sinabihan niya akong, hindi ka pumasok pero nag-vlog ka. Hindi kasi niya nang alam mga kakayod yung nangyari kahapon. Yung pinagalitan ako ng executive chef ko at saka ano yung rason ba't hindi ako nakapasok. At saka naabutan niya akong may hawak ng vlogging kit ko. Mga kakayod, lahat ng Pilipino dito, hindi ka parehas talaga ng utak. Iba-iba yung pagtingin sa tao, pagtingin sa buhay, at pagtingin sa nakararami. Kaya mga kakayod, sarili mo lang talaga yung basihan mo dito sa mga desisyon mo. Magdasalan tayo. Sana mga kakayod, ipagdasal nyo rin ako na maging okay lahat po. Para na rin po sa pamilya at sa mga anak at sa kaanak ko. Mga kakayod, itong vlog natin, halos puro negative yung nangyari. Pero katotohanan yan mga kakayod. Katotohanan yan sa panahon ngayon namin dito na ganyan talaga nangyari. Huwag kayong mag-alala mga kakayod kasi kung ano yung mga mangyayari din na magaganda dito, iba-vlog din natin para balanse yung vlog natin. Pero sa katotohanan talaga tayo mga kakayod, hindi tayo sasabay kung anong trending, hindi tayo kukuha ng mga ideas ng iba. Kasi ang pinaglalaban natin dito mga kakayod, katotohanan lang. Mga kakayod, paki-comment na lang po sa baba kung ano yung saloobin nyo sa mga nasabi ko. Mga prayers nyo para sa amin dito, para sa akin. Paki-like na lang po, subscribe, at hit the notification bell button para po updated kayo sa mga vlog at videos na i-upload natin. Mga kakayod, bahala na ang Diyos kung anong mangyari sa akin dito. Basta ang importante, pinaglaban ko lang kung anong tama para sa akin at saka sa mga kasama ko dito na mga OFW rin. Hanggang sa susunod mga kakayod, maraming salamat po.